Magandang umaga po sa lahat, sir. Magandang umaga, sir. Ako po pala si Rizky Kenneth Bunji Lakdag, Section A. Ang aking report ay tungkol sa PNP General Guidelines on Rallies and Demonstrations Civil Disturbance Management o CDM Operations. So, mga gawain ng CDM, Civil Disturbance Management Operations. Una, isolate the area. Ihiwalay ang lugar. Nilalagyan ng limitasyon o bakod ang lugar kung saan nagaganap ang rally o demonstrasyon upang hindi maapektuhan ang ibang bahagi ng komunidad at para makontrol ang galaw ng mga tao. Secure likely targets o siguraduhin ang mga posibleng target. Pinoprotektahan ng pulisya ang mga mahalagang lugar o gusali, halimbawa pamahalaan, establishmento o pampublikong ari-arian na maaaring punteryahin o masira kapag may gulo. Control the crowds o kontrolin ang mga tao. Tinitiyak ng ang mga nagrarally ay nasa tamang lugar at nasa maayos na kalagayan upang maiwasan ang stampede o pisikal na pananakit. Establish area control o matatag na kontrol sa lugar. Naglalagay ng malinaw na presensya ng pulisya upang mapanatili ang kaayusan at disiplinado ang kilos ng mga tao sa lugar ng pagtitipon. Arrest violators o arestuhin ang mga lumalabag. Kung may mga individual na gagawa ng labag sa batas, magdudulot ng karahasan o sisira ang ari-arian. Tungkulin ng PNP na arestuhin sila ayon sa batas. Sa madaling salita, ang mga hakbang na ito ay ginagawa upang manatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng lahat. Maging man ang mga nagpoprotesta, mga sibilyan at mga ari-arian. Ipapaliwanag ko po ang tungkol sa General Guideline. Kapag mayroong pampublikong pagtitipon o rally, tungkulin ng PNP na tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Ang mga unit ng PNP ay nakaatas sa kapayapaan at kaayusan ay hindi dapat makialam mismo ang aktibidad ng pagtitipon. Sa halip, ang CDM contingent na pinamumunuan ng isang Police Commissioned Officer o PCO ay dapat makapwesto na hindi bababa sa 100 metro ang layo mula sa lugar ng pagtitipon. Kung ang pagtitipon ay walang permit mula sa lokal na pamahalaan o LGU, tungkulin ng mamumunong opisyal, PCO o Ground Commander na kausapin at hikayatin ang mga kalahok na mapayapang mag-disperse o umalis sa lugar. Kung ito ay lightning rally, biglaan at walang paunang abiso, dapat gawin ng Ground Commander ang lahat ng paraan ng dialogo at pakikiusap upang ang mga leader o organizer upang sila ay kusang loob na mag-disperse. Ngunit kung sakaling hindi matagumpay ang dialogo, saka lamang gagawin ng maayos at mahinahong dispersal at maaari ring arestuhin ang mga taong responsable. Sa lahat ng pagkakataon, dapat laging pairalin ang maximum tolerance. Ibig sabihin, iwasan ang dahas at gumamit lamang ng puwersa kung kapag
ito ay kinakailangan. Specific guidelines naman po tayo. Uniform. Ang lahat ng membro ng CDM o Civil Disturbance Management na haharap sa mga nagrarally o nagpupos protesta ay kailangan makasuot ng tamang uniforme. Walang baril, hindi sila maaaring magdala ng anumang uri ng baril, ngunit maaari silang gumamit ng mga kagamitan tulad ng batuta o riot stick, helmet na may visor, gas mask, boost o sapatos na mataas hanggang bukong-bukong at shin guards para sa proteksyon. Limitadong gamit ng anti-riot devices. Hindi maaaring gumamit ng tear gas, smoke grenades, water cannon o anumang kagamitan anti-riot maliban na lamang kung ang pagtitipon ay mauwi sa tunay na karahasan. May seryosong banta ng karahasan o may tahasang paninira ng ari-arian. Alinsunod sa PNP rules. Ang pagkakabuo ng CDM contingent kasama ang kanilang bilang at paraan ng deployment, pagdadala sa lugar, ay dapat sumunod sa umiiral na alintuntunin ng PNP. May negosyador. Bawat CDM contingent ay dapat may kasamang team ng negotiators na makikipag-usap sa mga leader ng demonstrasyon para maiwasan ang gulo. Karagdagang seguridad. Maaari ring bumuo ng hiwalay at security contingent na nakahanda upang agad tumulong ang CDM kapag kinakailangan. Sa madaling sabi, ang guidelines na ito ay ginagawa para matiyak ng mga PNP ay may tamang gamit, disiplina o proseso sa pagharap sa mga rally o demonstrasyon nang hindi agad gumamit ng dahas o inuuna ang negosasyon at maayos na pakikiusap. Policies in dealing with public assembly. Pagrespeto sa karapatan. Dapat igalang ng PNP ang dignidad at karapatang pantao. Gagamitin lang ang pwersa kung talagang kinakailangan. Walang permit. Hindi kailangan ng permit kung sa Freedom Park o pribadong lugar gagawin ang pagtitipon. Tulong ng pulis. Papasok lang ang PNP kung hinihiling ng mga organizer ang seguridad. Permit sa pampublikong lugar. Kapag sa public place, kailangan ng permit mula sa mayor. Pag-dispersed. Maaaring i-disperse ang pagtitipon kung walang permit o kung nilalabag ang kondisyon ng permit. Kailangan sabihan muna ang organizer bago ito gawin. Lightning rallies. Kung biglaang rally sa bawal na lugar, dapat itong bugawin ng mapayapa. Kapag tumanggi o lumabag ang mga tao, maaari silang hulihin. Tungkulin ng ground commander. Siya ang nagsisiguro kung may permit ang pagtitipon. Pakikipag-ugnayan sa mayor. Kailangan laging makipag-coordinate sa mayor lalo na kung pending pa ang permit. Maximum tolerance. Sa pag-disperse, dapat laging maging mahinahon at iwasan ang labis na puwersa.